I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa patuloy na pagtataguyod ng bagong Pilipinas, Presidential Communications of Kasama niya po si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Attorney Glenn A. Pangapalan. Kasama rin ang ating mahal na Pangulo sa makasaysayang event na ito, si Presidential son Joseph Simon Araneta Marcos at iba pang lokal na opisyal ng Iloilo City at Iloilo Province. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng PFDA, formal na binuksan ang bagong rehabilitated at improved PFDA Iloilo Fishport Complex. Wow. Kaya naman ngayon ay in-unveil na ang brass marker na siyang simbolo ng pag-inaugurate ng itong fishport. At ngayon naririnig natin yung sirena na siyang simbolo ng pagsisimula ng trading hours. Sobrang magandang nasaksihan ito ng ating Presidente, Ms. Pin. Actually, Sir Migo, very interesting pagmasdan, no, yung sabay-sabay na trading dito sa Fishport. Ang Iloilo Fishport Complex, isa sa pinakamalaking fishport sa Pilipinas, no. Pangatlo siya, no, Sir Migo. Sir Migo, matanong ko lang, no, ito ba yung kauna-unahang rehabilitated fishport ng PFDA? At ano po ba, yung meron pa ba kasulukuyang ini-improve pa sa fishport complex? Hindi naman ito yung unang ni-rehabilitate na fishport ng PFDA, no? Pero isa ito sa mga nauna. At meron na rin tayo mga natapos na regional fishport sa Lucena Fishport Complex at Suwal Fishport Complex sa Pangasinan. At meron pa rin mga kasalukuyang ni-improve. Yung binisita ng ating Presidente noong July, yung PFDA General Santos Fishport Complex, isa na rin yon, at yung Navotas Fishport Complex na rin, na pinakamalaki sa buong Pilipinas. At kanina, no, nakapanayam natin yung isa sa mga fish brokers na dito mismo sa Iloilo Fishport Complex. Laking tuwa nila dito sa ating rehabilitated and improved complex na ito. Kasi isa sa mga sinabi nga nung broker, maganda raw yung pagkakatayo nitong Fishport Complex na ito ngayon. Dahil mas may iwasan natin yung pagtaas ng tubig mismo dito sa hall. Sir, ano ba yung naging paghahanda ng PFDA sa pag-rehabilitate nitong ganitong Fishport Complex, no? Oo, syempre dapat sumusunod tayo sa panahon, dapat ma-modernize ang ating mga facilities, lalo na yung mga post-harvest facilities tulad itong market hall. So may tatlong practical na dahilan kung bakit kailangan natin i-rehabilitate yung fishport. Una, syempre, para dumami yung fish unloading na bumabagsak sa fishport. Pangalawa, for food safety compliance and for efficiency, and to increase also the accessibility ng fish ng ating publiko. Sarap na Ayun, mga ngayon po nakikita natin na nagsasagawa rin ng inspection si Pangulong Marcos Jr. dito sa New Market Hall, kasama pa rin ang Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang PFDA General Manager si Attorney Pangapalan. Sir, ano yung mga tinitingnan ngayon ni President ngayon kasama sa si Department of Agriculture Secretary? Oo, itong tinitignan ngayon ng ating Presidente ay yung mga isdang na-unload dito sa Iloilo Fishport Complex. So kung mapapansin nyo, no, since ito ay rehabilitated, maganda, malawak, maputi, malinis ang mga lapag. Kung makikita lang sana ng ating mga manonood yung buong pasilidad, malaki talaga siya at malawak, at mas malaki na yung espasyo na maibibigay natin sa ating mga fishport clients para sila ay mas marami pang mailapag na isda dito sa ating pasilidad. At ito rin, no, sir, kanina lang din nagbabasa-basa ako ng tungkol dito sa rehabilitated Fishport Complex ng Iloilo. Ito, sir, yung alinsunod sa direktiba ni President para sa renewable energy adoption. Ano yung fini-feature natin dito? Siyempre, sabi ko nga kanina, we are trying to modernize our operations, and of course, ang ating goal is to save energy. Kaya kung mapapansin, actually, sana mabisita ng ating Presidente yung solar power, pero nasa taas kasi. Of course, we want to be sustainable. At yun ang direksyon na tinutungo ng PFDA at sana, hopefully, ng buong Pilipinas na rin as well. And ito rin, sir, no, kasi nga ito ay bago, mas pinatibay, mas modernisado na Fishport Complex. Sir, ano yung mga features nito nga New Market Hall na binibisita ngayon ng ating mga government officials? Okay, so itong market hall natin ngayon ay merong 37 stalls. Yung ating dating temporary market hall ay 27 lang. So definitely, nadagdagan siya ng space. At ngayon ito, makita natin, high ceiling siya, malawak, mahangin. So wala tayong issue ng mga food safety concerns kasi talagang free-flowing yung hangin. At kung papansin natin din na itong market hall na to ay elevated, parang na-mention mo ito kanina, para mas mabilis na makapag-unload sa kanilang mga fish truck yung ating mga fish broker at fish trader na dati ay wala sa dating market hall. Mas malawak na rin itong nalalakaran na aisle, at least hindi sila magbubunggu-bungguan. Mas maayos na makapag-transaksyon dito sa ating market hall. Kanina, no, sir, nabanggit natin yung sa
salt water. Kasi di ba noon parang mano-mano talaga yung pagbababad ng mga isda sa salt water para din sa mas dekalidad na isda. Sir, ito yung dito sa new market hall natin, ano yung progress dun sa salt water na meron tayo ngayon? So we are happy to say na dito sa PFDA Iloilo Fish Port Complex, ito yung first regional fish port in the Philippines na meron na tayong mga saltwater taps. So dati mano-mano, ngayon at least dito sa gitna ng market hall, pwede nang diretso na makapag-source yung ating mga fish broker, fish trader ng access sa treated na saltwater para magamit nila at para mas tumagal pa yung kanilang huling mga isda. Nakakatuwa lang din malaman, no, sir. Ito palang Iloilo Fish Port Complex, tahanan to ng 1,400 industry players, kabilang dito ang 21 licensed fish brokers, 503 fish biyaheros, 66 major overland fish suppliers, meron din tayong 7 fishing vessel operators, at syempre, dose-dose ng retailers, cold storage clients, at yung paluto food vendors. Talagang nung pagtungtong namin dito sa Iloilo, talagang laking tuwa namin dun sa mga fresh na isda, at yun ay isang indikasyon na binibigyang diin ng ating pamahalaan yung pag-unlad ng sektor ng pangisdaan. Lalo na dito sa Iloilo, no, talagang fresh ang mga isda at talagang nakatutulong sa ekonomiya ng Western Visayas. At madagdag ko lang, Pino, dito sa Iloilo Fish Port Complex, very diverse yung variety ng isda na dumadaan araw-araw. So kabilang sa mga top species na na-unload dito sa port, may bangus, may galunggong, tulingan, bisugo, matambaka, tamban, hasa-hasa, alumahan, pusit at tilapia. No? So actually sa datos nung nakaraang taon, merong mahigit na 5,000 metric tons na isda na bangus na unload dito sa Iloilo Fish Port Complex, which just means na talagang ready ang pasilidad na tumanggap ng maraming isda. Ayun, katulad nga nung sinabi ko kanina, no, sir, sa pakikipanayam namin sa mga fish brokers, sa mga fisher folks, laking tuwa nila dahil nabubus yung moral ng isang mangingisda. Dahil, di ba, ito hindi lamang sa Iloilo, pero sa buong bansa, napakahalaga ng role ng mga fisher folks. Pero ito, sir, bigyan natin ng konting trivia yung ating mga manonood. Ano nga ba, sir, ang kaibahan ng BIFAR sa PFDA? Marami yan, sir. Oo, kasi parehas kaming fisheries. Yes. No, so kami ng BIFAR at ang PFDA, parehas kaming attached agency at attached corporation sa ilalim ng Kagawaran ng Pagsasaka o Department of Agriculture. So si BIFAR, sila yung concerned primarily sa water at sa resources na nandoon. Pero once na yung mga isda ay napunta na sa port, no, sa PFDA na yon. And also, ang mandato din ng PFDA ay magpatayo at mag-manage ng mga fishery post-harvest facilities tulad nitong kinatatayuan ng ating Pangulo ngayon na market hall. Meron din tayo dito sa loob ng fish port na mga cold storage, tapos saan pwede paglagyan ng mga isda para mas tumagal sila, at mga iba pang pasilidad na related dito sa post-harvest facilities. Ayan, nakikita pa rin natin ng Pangulo na kasama si Department of Agriculture Secretary, pati na rin si PFDA Acting General Manager Attorney Pangapalan. Ngayon naman ang Pangulo kasama pa rin ang ilang mga government officials, magsasagawa ng inspection of intervention for farmers and fisher folks sa Department of Agriculture Region 6 dito sa labas ng New Market Hall sa Quayside. Sir, ano ba yung mga ipamimigay ngayon ni Pangulo Marcos Jr. sa ating mga fisher folk and farmers? Ayan, so ito ngayon nakikita natin sa screen ay yung tinatawag na village type rice meal. So itong village type rice meal ay ginagamit para gilingin yung ating mga palay para maging bigas. At village type siya, so pwedeng magamit sa mga komunidad. So mapapansin natin, no, medyo space saving siya. Perfect para sa mga komunidad na maliliit. Kanina, no, nakipanayam din kami sa ilang mga magsasaka. Malaking tulong daw itong mga equipment na binibigay ng Department of Agriculture at ng PhilMec at ng BIFAR sa kanila dahil mas napapadali. Bukod sa napapadali at doble yung kita ng mga magsasaka. Ito nga rin yung nagbibigay din sa goal ng isang bagong Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, walang Pilipinong magugutom sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kaya naman, laking pasasalamat ng ating mga beneficiaries, mga farmer beneficiaries, mga cooperatives sa mga equipment o machineries na binibigay ng ating pamahalaan para sa kanila. Ito ay patunay na talagang may ginagawa ang ating pamahalaan para suportahan ang ating mga farmers at fisher folk kahit nasaan man sila. Ito ngayon yung parang color blue ay tinatawag na cornmeal. So itong cornmeal yung parang ginagamit na panggiling ng mais para maging jeans or harina.
So sir, ilang cornmeal yung nakikita natin ngayon dyan na ipamimigay na pinamigay ng Department of Agriculture sa ating Ito mga... ay may 4 tayo na corn mills na nandito sa ating intervention ngayon. Ayan o, kasalukuyang nakikipag-ugnayan si President Marcos Jr. sa isa sa mga cooperatives, sa isa sa mga miyembro ng cooperatives na tumanggap ng corn meal ngayon dito sa makasaysayang event dito sa Iloilo City. Nakakatuwang makita na very happy yung ating mga beneficiaries na nakatanggap nitong mga farming interventions mula sa Department of Agriculture. At kanina nga, sir, nakatanggap din ng ilan ng sa ating mga farmer beneficiaries ng indemnity checks. Ito yung mula sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang bahagi ng patuloy na pamamahagi ng tulong ng pamahalaan para sa mga magsasakang lubos na naapektuhan. Kasi nito mga nakaraan, sir, talagang tuloy, sunod-sunod yung pagbagyo, dulot ng matinding habagat, malakas na pag-ulan sa buong bansa, Kaya malaking tulong sa kanila yung mga financial assistance, yung mga insurance na hatid ng ating pamahalaan upang sa ganun mabilis silang makabangon dun sa pagkalugi na dulot ng pagbaha, Tama ka dyan, Miss Pin. So ngayon, ang nakikita natin sa screen, ito yung Rice Precision Feeder mula sa DA Filmec. So ito namang Rice Precision Seeder, ito yung machine na nagtatanim ng palay ng pantay-pantay, kaya siya precise. Kung makita nyo yung parang may instrument or sa likod parang pantay-pantay siya, para at least yun nga, precise yung pagtatanim natin ng butil. At tama din ang lalim. Ayan. Saka sir, bilang bahagi rin ng goal ng isang bagong Pilipinas para sa ating mga magsasaka, sa ating sektor ng agrikultura, talagang binabantayan ng Pangulo yung patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura, yung kanilang benta ay hindi sila malugi, and of course, makakain ng dekalidad na bigas yung ating mga kababayan. Yan ang mandato ng isang bagong Pilipinas, yung bigyang pansin, hindi lamang ang mga magsasaka, kundi na rin yung mga consumer. Tama ka dyan, Pin. And hopefully, ngayon, nakikita natin yung mga bagong machinery. Sana tumaas ang ating produksyon at supply ng mga kasalukuyan pa rin si President Marcos Jr. na ini-inspeksyon yung mga farmer interventions na nandyan ngayon na hatid ng PhilMec, Department of Agriculture at ng BIFAR. Ayan, so kasalukuyan naman na nakita ng ating Pangulo yung 4-wheel tractor. Napakalaking instrumento. No? So itong 4-wheel tractor, syempre malaking traktora siya na ginagamit na pagbungkal at paghanda sa lupa bago magtanim. So talagang para ready ang ating mga magsasaka agad ng pagtanim. At saka kanina, nakapanayam namin yung isa sa mga presidente ng asosasyon ng mga farmers. Sabi nila napakalaking tulong ng mga 4-wheel tractor kasi syempre sa init ng panahon din, kung minsan, nahihirapan sila magtanim at talagang nabibilad sila sa araw. So ito sa pamamagitan ng mga malalaking equipment na ito, ng mga 4-wheel tractor na hatid ng pamahalaan, mas makatutulong ito para mas mapabilis at hindi na sila mahirapan sa pagtatanim. So talagang kanina nga talagang may naiiyak pa sa pagpapasalamat ng isa sa mga magsasaka natin. Talagang malaking bahagi sila ng ating ekonomiya dahil sila ang naghahatid sa atin ng kanin sa pagkainan, Lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin. Only rice. Only rice. Yan, yung kaninang nabanggit mo, Miss Pin, yung nakatanggap ng mga indemnity checks, ngayon ay na-meet na ng ating Pangulo. So again, itong mga indemnity checks ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So ito ay bilang bahagi ng kanilang pamahagi ng mga tulong ng pamahalaan para, sabi mo nga kanina, may mga nagdaang bagyo, at least natutulungan talaga natin sila. Saka sabi nila, malaking bagay talaga para sa kanila yun dahil nararamdaman nila na hindi sila iniiwanan ng pamahalaan. Tama. Kasi syempre hindi biro yung mga nagdaang bagyo, talagang sunod-sunod yun Marami rin ang nagbaha, maraming tanim na nalugi, maraming isda ang talagang
nahirapang talagang nalugi rin yung mga pangisdaan, no? Tsaka yung mga sakahan. Kaya ngayon ito ang ginagawa ng ating Pangulo. Tinitignan niya ang kalalagayan ng ating mga magsasaka, ng mga mangingisda upang sa gayon malaman niya yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman sa tulong ng Philippine Crop Insurance Corporation, nandito po ang pamahalaan upang bigyan ng insurance or yung assistance ng para sa mga naluging pagtatanim, naluging tanim ng mga magsasaka natin, no? At magandang naririnig diretso ng Pangulo mula sa beneficiaries kung ano ba talaga yung mga kailangan nila, which just proves na talagang nakikinig ang ating Pangulo, no? Kahit nasaan ka man. Tama. Kahit nasa pinakamalalayong lugar ka, yan ang mandato ng bagong Pilipinas. Walang may iwan, walang magugutom. Yan naman ang parating sinasabi ng ating mahal na Pangulo, no? Sa bagong Pilipinas, walang may iwan at merong inklusibong pagbabago. Kaya ito yun, ito yung simula ng pagbabago sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayan po, kasalukuyan po nga nakikisalamuha ng ating mahal na Pangulo sa ating mga farmers at sa mga beneficiaries ng indemnity checks na mula sa PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation. Napaka-timely lang din, no sir, nung pag-inaugurate natin ng rehabilitated Iloilo Fish Port Complex kasi this is your 49th founding anniversary rin, no sir? Tama, this is the 49th anniversary of PFTA. And syempre, what better way to celebrate the anniversary than to inaugurate yung isa nga sa mga pinakamalalaking fish port namin dito sa buong Pilipinas, itong Iloilo Fish Port Complex. Sir, ano na yung pinamimigay ngayon ni President? Ano na yung, okay, ito yung mga malalaking Ito yung tinatawag na rice combine harvester. So ito yung mga makina na sabay-sabay nag-aani at naghihiwalay ng mga butil sa dayami. At nalilinis na rin nila yung palay in the process. So ito ay merong 10 units na ibibigay. Itong mga nakikita nating farm machineries ay bahagi ng tulong mula sa Department of Agriculture Region 6, Western Visayas para sa mga magsasaka at mangingisda na may halagang higit 37 million para sa interventions ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang mga 4-wheel drive tractor, Ford chopper, hammer mill, rice combine harvester, corn mill, corn sheller at yung mga fiberglass boats para sa ating mga magsasaka. Mamaya ay madadaanan din ng ating presidente yung mga fiberglass boats. Shoutout sa inyo mga beswa! Sabi nila walang nagawa ang Pangulo. Di ba? Ano yan? Kaya in-upload natin ang buo yan eh. Para makita ng mga dilis na ang Pangulo hindi na Siguro umupo. makwento ko lang din, Ms. Gab, no? Itong area na kinatatayuan ng ating presidente, yung tinatawag na quayside. So dati, dito sa Iloilo Fish Port Complex, yung quayside ay, yung market hall ay dikit na sa shore. So ngayon, dito sa rehabilitated and improved Iloilo Fish Port Complex, pinatayo natin itong market hall na medyo naka-raise, naka-elevate, at least naiiwasan na yung pagbabaha sa loob ng ating mga market hall. Di ba mga kababayan? Ang Pangulo, alam nyo, pag pumunta yan sa isang lugar, yan po ang resulta. Bakit? Hindi lang pagpapaganda ng fish port, kundi nagbibigay siya ng mga bangka sa mga magsasaka. Libreng pataba, fertilizer, lahat, ang dami. With cash pa sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga AKAP, ayan, mga magbibigay ng ayuda. Yung ayuda na yan, huwag niyong questionin. Yan ang label ng pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. Siya yan eh. At least binabalik niya lang sa taong bayan. Di ba? Hindi tulad ng iba. Walang pundo ng mamayang pundo ng bayan, hindi pinapaliwanag kung saan niya na pinunta or ginastos, 'di ba? Sinita mo, nagagalit pa. Walang ginawa kundi maglakwat siya. Yan ang Pangulong Marcos Jr. Masipag. Mahal niya ang mamayang Pilipino. Shout out sa mga taga Iloilo. Ayan. See? Ang ganda, 'di ba, mga bes? Shout out sa inyo mga kababayan. Mayong hapon sa tanan.
Bilang bahagi ng ika-49 na anibersaryo ng PFDA, ikinagagalak naming salubungin kayo sa inauguration of the rehabilitated and improved PFDA Iloilo Fishport Complex Wow. dito sa Barangay Tansabaybay, Iloilo City. Yay! Bilang natatanging regional fishport sa Visayas, pinatitibay ng proyektong ito ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at suporta sa mga mangingisda at industriya. Mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng kasama na bumubuo sa sektor ng pangisdaan, Department Secretaries Francisco Chur Laurel and Secretary Bunuan, mga kasama sa nasyonal at lokal na pamahalaan at mga panauhin, maayong hapon sa inyong tanan. Sa inaugurasyon ng Rehabilitated and Improved PFDA Fishport Complex, hindi lang tayo naglunsad ng bagong pasilidad. Ito ay patunay ng ating panibagong lakas at direksyon para sa seguridad sa pagkain at mas inklusibong ekonomiya para sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinagdiriwang din ang ika-49 na anibersaryo ng Philippine Fisheries Development Authority. Napakagandang paraan upang alalahanin ang halos 5 dekadang paglilingkod sa pamamagitan ng isang fishport na sumasalamin sa ating nakaraan at sa ating hinaharap. Ang PFDA po ay kaisa ng inyong administrasyon sa hangaring magkakaroon ng makabago, matatag at food secure na Pilipinas. Magpapatuloy ang PFDA sa pagpapatayo ng mga world-class fishport facilities na disaster resilient at gumagamit ng renewable source energy. Ang mga mas pinalakas na pasilidad na ito ay mahalaga para sa mangingisda, sa ating mga industry partners at mga consumer para mapababa ang ating mga post-harvest losses. At para naman sa ating mga stakeholders dito sa Iloilo Fishport, sana'y inyong magustuhan at gamitin ng tama ang inyong bagong tahanan para sa ligtas, sariwa at abot-kayang seafood products para sa bawat isa. Sa ating pong pagtatapos, may bidyong inihanda ang PFDA upang mas lalo nating maintindihan ang kahalagahan ng mas pinagandang PFDA Iloilo Fishport Complex. Maraming salamat and mayong hapon sa inyong tanan. Pag-start ng Iloilo Fishport, nandito na kami. Kasi noon, medyo mababa ito eh. Pag masama ang panahon at saka malakas ang alon, pumapasok dito. Yan yung problema namin dati, yung baha. Mahirap mag-unload at saka magtrabaho yung mga tao. Dati naming market hall was just made of solid wood naman and then GI roofing. So every time may bagyo, talagang kabang-kaba kami kasi nga we have had I think 2 or 3 bagyos na at tagal talagang portion ng roof. Malaki po ang pagbabago ng Fish Import kasi marami na pong pinatayo ng bagong establishment at nakatulong din sa mga tao mamahirap. May mga anak na dito rin nakatapos na sa pag-aaral, dito rin sila kumukuha ng ilang gusto sa kanilang pag-aaral. Kagaya ko, mga anak ko dito rin ako kumukuha. 3 college ko dito ko rin kinukuha ang aralan nilang mga gustos. Yung sa pagbabago, malaking pagbabago. Number 1, cleanliness na makikita naman natin. Napakalinis, basta napakaganda ng bagong building. So, I hope we are lucky meron tayong bagong building para sa fish trading. Mas makakatulong sa amin yung hindi kami mahirapan. New market hall, malaking development to. But aside from that, going into the sustainable energy practices, behind me are solar panels na going into that direction. O, di ba guys? Typhoon resilient yung mga infrastructure natin, yung cold storage natin. Alam natin si Iloilo, in demand naman talaga si cold storage. Kaya in response to the demand of Iloilo clients,
ito na nangyayari, may mga cold storage tayo na bago, itong market hall, at saka meron pa tayong project na development of projects na mangyayari. Yung paluto at saka yung sa retail market na. Of my colleagues and in behalf probably of all the clientele, we thank the Philippine Business Development Authority for giving us a sort of structure, these enhanced facilities for the betterment of the fishing industry and the distribution of fishery products in the region. Nakikita po natin na ang pinaka-main objective po ng PFDA Iloilo Fish Port Complex ay para makapagserbisyo po sa ating mga clients po, especially sa mga sa Region 6 po at sa ibang region pa na malapit dito sa Region 6. Thank you po sa ating gobyerno. Yes, nagpapasalamat ako kay PBBM, kay Golden Marcos Jr. Kasi kung hindi sa kanya, siguro baka hindi ito natapos. Kasi sa mga opisyalis ng gobyerno, mas especially sa mga management and staff sa Iloilo Fish Port Complex. Gusto ko magpasalamat sa Fishing Port, sa office, kasi sa mga officials dyan, kasi naman sila nagtitigil na tumugon at makikita, binibigyan nila ng katuparan yung mga gusto namin dito. Pasalamat din kami sa gobyerno na patungkol silang fishing port ay damo man nga mabuligan para sa amon. Ligado kami. Kaya nagpapasalamat kami sa gobyerno kahit anong ginawa nila dito, pinapaganda nila. Nakaano naman kami, nakapagabil naman kami para sa aming kinabukasan ng mga anak ko. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil na meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga ibang meron isang tulay na medyo nagka-problema. Ngunit ako naman, wait, before I do that, let me greet everyone. Congresswoman Jamjam Maronda, Congressman James, Mayor Raisa, and of course, our friend Governor Art. At lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng mga tumulong para matapos itong proyekto na ito, na actually, ito pa lang ang una dahil nga nakita natin yung meron nang naka-ready na ipinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam na meron ng mga magkakaroon ng restaurant, ng mga lutuan para hindi lamang ito fish port at magiging tourist destination na rin. At ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na mangingisda ang gagamit dito sa ating rehabilitated na fish port na ito. Napakalaking bagay dahil dito natin sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At kahit malayo, ay madadala natin, sariwa pa rin pagdating doon, para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda, ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage. At malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan, para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa, para gumawa ng yelo, kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan magpaandar ng generator, na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Wow. Pareho lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na,
inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan-saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang itatayo pa natin na ganito at tuloy sa buong bansa. Dahil kailangan din, pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng Vietnam, kagaya ng mga ibang bansa na nakapaligid sa atin, ay napakaganda ang kanilang sistema. Kaya't mahirap makipagkompetisyon sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang pagdala ng ating mga produkto sa para may pagbili, at yung value added ika nga ay maiiwan sa mangingisda, maiiwan sa magsasaka. Yun po ang konsepto namin para yung imbis na may binabayaran na middleman, eh kung ano yung binabayad na ninyo sa middleman ay hindi na kailangan, nasa sa inyo na yon. Kaya may iwan yung kita sa inyo, hindi na mapupunta sa labas pa ng Iloilo, mapupunta kung saan-saan pang malalaking mga negosyante. Kaya I'm very happy na nakapagpunta kami rito at makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na ito. I'm looking forward ngayon doon sa ating ibang tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun. Bago yun. We'll have to put up fish ports na bago. Kaya ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why our infrastructure is important. Dahil kahit na simpleng-simple lang na disenyo, eh meron lang tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na. Kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection, they have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bentahan, yung maliliit na tindahan, eh mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila may iwan na sa ating mga mangingisda. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. At tinanong ko kay Secretary Kiko Laurel kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas. Ang sabi niya more or less mga 2.1, 2.2 million na mangingisda. Palagay ko, pag iniisip natin na ang Pilipinas ay 7,000 na isla, parang kulang yun eh. More people should be making their living from the sea. And that is what we are trying to encourage. At to do that, ginagawa natin, pinaparami nga natin ang mga facilities na kagaya nito, pati yung transportation, pati yung cold chain. Kung maalala ninyo, cold chain, lagi namin napapag-usapan yan. Dahil yung cold chain, ibig sabihin, nasa yelo yung isda, mula sa umpisa, mula rito hanggang doon sa tutunguhan. Para yun na nga, para maging laging sariwa yung isda na inyong ipinagbibili. Kaya congratulations sa inyong lahat at alam ko na pagbalik namin dito, sana baka pagbalik namin dito, sasabihin niyo maliit na, kailangan natin dagdagan. No, di ba ganda yun? Dadagdagan natin. Nakapagbigay din po tayo ng ilang bangka, tapos kagaya ng laging ginagawa ng Department of Agriculture, nagdala kami ng mga traktor, ng mga combine harvester, mga milling machine, yung maliliit lang, meron para sa mais, meron para sa palay. Kaya susunod na lang namin dyan, yung tinatanong ko nga, dahil binabasa ko yung instruction dun sa milling machine, kailangan dry ang ilalagay. Kaya siguro dryer naman ang dapat natin isabay pagka meron mga ganang klaseng makinarya. Kaya patuloy lang po ang ating pag-develop ng ating agrikultura. At sinasabi ko nga nung dumadaan ako rito,
Yung mga nakakamayan ko, nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama yun. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, kundi sa inyo, wala kaming, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Aasa pa tayo kung kani-kanino. Kaya binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay at mapalaki natin ang mga anak natin, maalagaan natin ang mga pamilya namin. Hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho at kami naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, wag po kayo wag yung magdadalawang isip. Hindi trabaho po namin yan, hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kung kailangan gawin, gagawin namin. Sige po, maraming salamat. Congratulations po. At sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito at humihingi na kayo ng extension. Maraming salamat. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayahan po namin. Oh, narinig nyo, mga bes? Ganyan. Ka-hands-on tumulong ang Pangulo. Nakikita ang bawat problema ng bawat region. Iloilo, Zamboanga, Davao, Cebu, lahat. Oh, narinig nyo naman siguro, ilang port pa, peace port ang ipapatayo. Di ka naloka. Katatapos na lang dyan sa di ba, sa Jinsan. Ang akala ko, sabi ng mga DDS, walang nagawa ang Pangulo. Oh, di ba? Ang Pangulo kasi, inuuna niya talaga ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Pangalawa na po yung mga big projects talaga. Ito yung mga, ibig sabihin, ito tulad nito, yung mga pangangailangan ng mga magsasaka. Yung pangangailangan ng bawat Pilipino na kulang yung facility ng yung mga peace port nila, maliit. Kailangan ng tulong ng pamahalaan. Di ba, to the rescue ang Pangulo? Nandiyan ang Pangulo Ang kailangan lang dito is yung LGUs or kung congressman makikipag-cooperate sa Pangulo para maisabi kung ano yung problema sa kanilang bayan. Di ba, napakasimple yan? So, congratulations sa mga taga Iloilo. Shout out sa inyo dyan. Siyempre guys, yung yung mga milling machine para sa mga magsasaka o sa mga mangingisda. Dalawa lang yan, mangingisda at saka magsasaka. Bibigay ng bangka. Siyempre, mga tawag dito, yung mga tractors, kung ano-ano pa. Ganyan si PBBM. Diba? At nakikita niya kasi ang problema Hindi tulad kasi ng ibang mga pangulo. Walang ginawa walang ginawa. Hindi sila marunong kasi mag-iikot. Hindi sila marunong tumingin kung ano bang problema ng isang region. Diba? Si Pangulong Marcos Jr. talaga, napakaano yan mga kababayan nakikita kasi ang problema. Doon po ako believe sa kanya. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Abangan natin ang mga magagandang programa, mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.